magpapabago ng boxing history. October 29, 2025, isang press conference. At sa harap ng mga kamera, pinubukas ni Manny Pacquiao ang kanyang bibig at nagsalita ng mga salitang hindi inaasahan ng kahit sino. I'd love to have another fight, a rematch with Floyd Mayweather. Sandali lang, narinig niyo ba yan ang tama? Ang Pacman sa edad na 46 ay nag-challenge ulit sa taong tumalo sa kanya ng kontrobersyal noong 2015. Ang laban na iniwan tayong lahat na may tanong. Ang laban na hindi pa tapos. Alam niyo ba kung gaano katagal nating hinintay ito? Halos 10 taon. 10 taon ng what ifs. 10 taon ng debate sa social media. 10 taon ng mga tanong na walang sagot. At ngayon biglang may pag-asa. Pero bago tayo mag-celebrate, kailangan ninyong malaman ang buong kwento. Kailangan ninyong maintindihan kung bakit mas importante itong rematch na to kaysa sa unang laban. Dahil ang nakataya dito, hindi lang pride, hindi lang legacy, kundi ang katotohanan. Isipin nyo to 2026, dalawang legends, dalawang kampiyon na nag-define ng boxing sa kanilang generation. Si Manny Pacquiao, ang only 8-division world champion sa kasaysayan. At si Floyd Mayweather Jr. ang undefeated 50-0. Ang Manny, ang defensive genius na walang nakuhang matinding suntok sa buong career niya. Kapag nagsalubong sila ulit sa ring, hindi yan simpleng boxing match. Yan ay katapusan ng pinakamalaking rivalry sa modern boxing history. Yan ay ang closure na kailangan ng buong mundo. Pero sandali muna, bago tayo mag-usap tungkol sa 2026, kailangan nating bumalik. Kailangan nating alamin ang tunay na nangyari noong May 2, 2015. Kasi yung laban na yon, may sikreto, may nangyaring hindi alam ng karamihan. At yung sikreto na yan ang dahilan kung bakit kailangan ng rematch. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ang istoryang ito mas complicated kaysa sa iniisip ninyo. At magsisimula tayo sa pinakamadilim na sikretong itinago ni Manny Pacquiao sa buong mundo. Mayo 2, 2015, Las Vegas, Nevada, MGM Grand Garden Arena. Nakaupo kayo sa harap ng TV, kasama ang pamilya, mga kaibigan, buong barangay nag-gather para manood. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang laban na to? 4.6 million pay-per-view buys, $600 million sa total revenue. Ang pinakamalaking boxing event sa buong kasaysayan. Hindi lang Pilipinas ang nanonood, buong mundo, China, Mexico, Middle East, Europe. Lahat nagabang, lahat nagpray para kay Manny. Lahat umaasa na ito na ang gabi na magiging immortal si Pacquiao. Pero may mali. Ilang linggo bago ang laban, habang nag-training si Manny sa Wildcard Gym, may nangyari. Isang simpleng sparring session, isang maling galaw, at biglang sumakit ang kanyang kanang balikat. Rotator cuff injury. Ang doctors ay nagpatingin, nag-examine, at sinabi ang masama. Kailangan ng anti-inflammatory injection para mabawasan ang pain at inflammation. Pero alam niyo ba ang nangyari? Ang Nevada State Athletic Commission tumangging payagan ang injection. Oo, tama ang narinig niyo. Ipinagbawal nila. So ano ang ginawa ni Manny? Lumaban pa rin. Isipin niyo yung pressure. Ang buong mundo nakatingin. Millions of dollars nakataya. Ang pride ng Pilipinas nakasalalay sa mga kamay niya. Hindi pwedeng mag-cancel. Hindi pwedeng mag-back out. Kaya kahit sugatan, kahit hindi 100%, pumasok siya sa ring. At habang tumatagal ang laban, kitang-kita kung paano siya nahihirapan. Yung signature na left straight niya, kulang sa power. Yung combinations niya, hindi ka fluid. Si Floyd Mayweather, ang defensive genius, nag-adjust agad. Nag-exploit ng weakness. At sa huli, unanimous decision para kay Floyd Mayweather. Pero sandali, nung natapos ang laban, nung nawala na ang cameras, doon nagsimula ang tunay na kwento. Si Pacquiao ay nag-undergo ng surgery sa balikat immediately after ng fight. Significant tear sa rotator cuff, 6 months rehabilitation. At sa isang interview, finally sinabi niya ang totoo. I tried my best but I was fighting with one hand. Nag-trending worldwide. Ang mga tao ay nagalit. Bakit hindi sinabi before the fight? Bakit pinayagang lumaban ng injured? At ang pinakamalaking tanong na tumatak sa isipan ng lahat, ano kaya ang mangyayari kung healthy si Manny noong gabing yon?
Natapos ang laban, nag-announce ang referee ng decision. At biglang, ang social media ay sumabog. Twitter, Facebook, Instagram, lahat ng platforms puno ng galit, disappointment, at debate. Kasi tingnan niyo ang scores ng judges. 118, 110, 116, 112, 116, 112. Unanimous para kay Mayweather. Pero maraming boxing analysts, former champions, at milyon-milyong fans ang disagreed, sabi nila. Masyadong malaki ang margin. Sabi nila, closer dapat ang fight. Si Teddy Atlas, legendary boxing trainer, sinabi, the scoring didn't match what we saw. Si Oscar de la Hoya, former opponent ni Pacquiao, nag-tweet, Mayweather won but not by that much. Ang mundo ay nag-divide. Pero huwag natin kalimutan ang context. Nung time na yon, wala pang alam ang mga tao tungkol sa injury. Lahat ng judge bosses na nakita nila. Si Mayweather ay nag-dominate sa defense, nag-control ng pace, at nag-land ng cleaner punches. Si Pacquiao ay nag-attack, nag-pressure, pero kulang sa effectiveness. Normal na analysis, di ba? Pero ngayon, alam na natin ang hidden truth. Alam na natin may injury. Alam na natin one-handed lang si Manny. Kaya ang tanong ngayon, valid ba ang scores? Fair ba ang resultado? O kailangan ng asterisk sa boxing records? Ang irony dito, grabe. Si Floyd Mayweather throughout his career, kilala sa pag-select ng opponents at sa perfect timing. Never siya nag-take ng unnecessary risks. Strategic ang bawat decision. At nung time na humingi si Pacquiao ng rematch clause sa contract, tinanggihan ni Mayweather. Wala, one fight lang, winner takes all, walang second chance. Kaya ngayon, after almost 10 years, biglang may opportunity ulit, pero sino ba talaga ang may advantage? Ang 47-year-old Pacquiao na proven na kaya pa rin lumaban sa championship level? O ang 48-year-old Mayweather na retired na at nag-focus na lang sa exhibition matches? Pero ang pinakamalaking mystery ng lahat, ano ba talaga ang tunay na skill level ni Pacquiao kung walang injury? Tingnan niyo ang track record niya before 2015. Demolished niya si Oscar de la Hoya. Knocked out niya si Ricky Hatton sa second round. Dominated niya si Antonio Margarito, Miguel Cotto, Shane Mosley. 8th Division World Champion. Only one in history. Tapos bigla, nung time ng biggest fight niya, injured. Coincidence? Bad timing? O sadyang unfair ang universe?